Update ko lang po kayo, mga kababayan, ng mga ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy siya sa distribution ng mga ayuda at inspeksyon ng mga nasalanta ng malawakang pagbaha. Maayos na po ang distribution. O, di ba? Hindi na tulad noon, President Ferdinand Marcos Jr. meets with displaced residents at yung mga DDS vloggers nag-away-away dahil sa pera, fundraising campaign, nagbabakbakan sila mga kababayan dahil sa pag-fundraising campaign. Ginagamit si Digong, yung pagkakulong ni Digong. Ngayon, nakita ko si Harry Roque, tuloy natin yung litania ni Atty. Harry Roque. O, di ba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Meron pang pasto. Bato behind bar soon. Marcos may raise ICC comeback in fourth zona. Iyakan sigurado ito. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Alpay. Update ko lang po kayo, mga kababayan, ng mga ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy siya sa distribution ng mga ayuda at inspeksyon ng mga nasalanta ng malawakang pagbaha. Tuwang-tuwa po yung mga tao. Kahon-kahon na mga ayuda ang kanila pong natatanggap mula sa DSWD. Maayos na po ang distribution. O, di ba? Hindi na tulad noon, mga kababayan. O, pati blanket po, kumot, ang gaganda na mga donations po, ayuda. Yan, Chicken Choy, Jollibee. Post po ito mismo ng ating Pangulong Bongbong. Ang aming tungkulin ay tiyakin sa bawat Pilipino sa evacuation centers ay may pagkain, malinis na tubig at sapat na gamit para manatiling ligtas at komportable. Hindi kami titigil hanggat hindi nakakabangon ang lahat dahil sa bagong Pilipinas walang maiiwan. Yan at ating Pangulo. O, di ba? Sa nabutas po. Yan o. Kahit maulan, sige lang. Tunay na ama ng ating bansa na nagmamahal sa ating mga kababayan. O, di ba? Sabi rito, look, President Ferdinand Marcos Jr. meets with displaced residents at the Tansa National High School Evacuation Center in Nabota City on Saturday, July 26. Tapos sumakay siya ng helicopter para mag-inspeksyon, mga kababayan, sa mga binaha. Makita niya mula sa taas. So yan ang ating Pangulong Bongbong, mga kababayan. Sabi diyan, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasirang Tangos Tansa Navigational Gate na dapat ay nagsisilbing proteksyon ng mga residente laban sa pagbaha at pagtaas ng tubig dagat tuwing high tide. Layunin ng inspeksyon na mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang matinding pagbaha sa Metro Manila, lalo na sa Malabon at Navotas. Yan po. Napakasipag ng ating Pangulo. Good job, PBBM. Tuloy lang ang sipag. Yan mo lang ang mga DDS na walang ginawa kundi punahin ang mali mo. God bless, PBBM government. Halos walang pahinga yung ating Pangulong Bongbong. Abang si Sara ito, sige lang ang daldal. Sara Duterte calls on LGUs to plan ahead of disasters. Tapos siya wala. Ang pinag-usapan niya, yung plano niya sa 2028 presidential election. Yan, si Sara Duterte, mga kababayan, ang nasa isip na niya yung presidential election sa 2028, napakatagal pa. Tapos susunod pa, presidente, anak ako. Tapos... Gusto magpresidente, ayaw magtrabaho bilang vice-presidente. Ayan o, nakaset na yung kanyang isip, mga kababayan, sa pagtakbo sa 2028 presidential election. Tapos susunod pa, presidente, anak ako. Tapos... Tapos susunod pa, presidente, anak ako. Tapos...
Excited talaga po na maging Pangulo. Tuwang-tuwa naman yung mga supporter. Hiyawan sila. Di ba? Pero yung mga supporters niya, mga vloggers po, including Harry Roque, nag-away-away na. Yung mga DDS vloggers, nag-away-away dahil sa pera, fundraising campaign. Nagbabakbakan sila mga kababayan. Dahil sa pag-fundraising campaign, ginagamit si Digong, yung pagkakulong ni Digong. Ngayon, nakita ko si Harry Roque, inaaway yung mga abogado. Yung mga abogado ni, kinuha ni Sara Duterte para sa kanyang tatay. Ayan si Atty. Harry Roque. Pakinggan natin. Medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaankomento? It's as if sinapensa, o sige, huwag niyo munang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulong kung in the end, inaway si Kaufman. Huwag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gustong madesisyonan. Sa ngayon, dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakuligong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits, and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Anong kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? Siya kasi hindi pinapaintulutan na makapasok doon sa detention facility ni Digong. Ang authorized lang mga kababayan, yung immediate family. Hindi pwede, kahit si Amy Marcos nga nag-attempt mga kababayan, hindi man pinapasok. Lalo na si Roque, si Atty. Harry Roque, na palaboy na doon sa palaboy po sa Europe, sa The Hague. Nakikita Tay Digong ka kasi na hindi ka man kaano-ano. Walang tiwala sa'yo. Si Sara Duterte, nag-volunteer ka na, di ba? From the very beginning. After na makulong si Digong, nag-volunteer ka. Pero tinurn down si Sara Duterte. O ngayon, inaaway mo na yung mismong abogado na kinuha ni Sara Duterte. Si Kaufman, inaaway na ni Atty. Harry Roque. Tuloy natin yung litania ni Atty. Harry Roque. O, di ba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Meron pang pastor, meron mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay ang pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pang ang probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Ewan ko ba kung anong nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na at napakatagal ng panahon na lumilipas dito nga sa tinatawag natin pre-trial detention na wala pang napapatunayang probable cause, kulong ng kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Kapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking manumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Ba't kasi nag-i-insist ka? Ba't hindi mo kasi pabayaan na lang tapos atupagin mo na rin yung sarili mong problema? Umuwi ka na rito sa Pilipinas. Di ba sinabi mo na gusto mo nang umuwi dito? Umuwi ka na po. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagagawa mo. Na nandyan ka sa The Hague, ini-ignore ka man, hindi man binibigyan ng halaga yung mga suggestions po ninyo bilang isang abogado. Madaling sabi, walang tiwala sa inyo. Isang akusado po, may karapatan na pumili ng gusto niya. The right to counsel of his own choice. Hindi po kayo pinili
Napakalinaw. So anong rason bakit siksik ka ng siksik? Sinisiksik mo yung buhay mo dyan? Tingnan mo na itsura mo. Para ka ng tawag dito, malapit ka na sa pagiging taong grasa. Pero hindi mo na maasikaso yung sarili mo. Nangangayayat ka na. Umitim. Parang hindi ka na makatulog. Sa kakatatay digong mo, talaga itong si Ari Roque. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talagang malapit nang sumurrender dyan, no? Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin, no? Si Ari Roque. Nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Very good. At kahit papano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi yun sa na mga gawin pangyayari mo po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Ngayon, ang susunod mga kababayan, talagang si Bato de la Rosa. Balita dito. Bato behind bar soon. Marcos may raise ICC comeback in Fort Sona. Iyakan sigurado ito. Sabi dito sa balita ng Politico News, with the possible rejoining of the country in the Rome Statute of the ICC, we can expect significant developments in connection with the detention of former President Duterte for crimes against humanity. Sabi po ni Lito Banayo, isang political analyst. Sabi ni Banayo, if the Philippines does join the ICC, it would not be surprising if Senator Ronald Bato de la Rosa also faces arrest. De la Rosa, who served as Duterte's first Philippine National Police Chief, oversaw the controversial operations such as Oplan Tokhang in Double Barrel, which have been linked to the thousands of extrajudicial killings. We can expect Senator Ronald Bato de la Rosa to be arrested in connection with his role in Duterte's war on drugs. Marcos will deliver his SONA on July 28 before a joint session of Congress at the Batasang Pambansa. Saman din na po. Kaya siguro ayaw ayaw umattend ni Bato de la Rosa. Ayaw ko anyang makipagplastikan, baka nakatunog na. Baka paglabas niya, nakaabang na si General Torre, mayawag ng warrant of arrest, mga kababayan, mula sa ICC at pinadala sa Interpol. Baka ganun mga kababayan. At sabi ko nga sa inyo, itong naging desisyon ng Supreme Court na tuwang-tuwa yung mga DDS sa si Sara Duterte kasi dineclare unconstitutional yung impeachment case laban sa kanya. Kalma lang po tayo. Hindi natin alam, baka may malagang mga pangyayari in the future. Di ba? Kaya kalma lang po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mixed Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.